Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Malinaw na isinasaad mga sangkay ng salita ng Diyos na sa huling mga araw bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon ay maglalabasan po ang mga bulaang mga ngaral na may angking talino na ititwist nila ang katotohanan na nasa Biblia at paniniwalaan ng maraming tao. This is me, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook page. Totoo nga ang sinasabi ng Biblia na sa huling mga araw, mga sangkay ay may mga bulaang mga ngaral, bulaang propeta at marami pa pong iba na ginagamit ang salita ng Diyos upang dayain ang kahit na sino. Sa huling mga araw, mga sangkay, magiging new normal ang lahat ng ito. Kung ang mundo ay nagiging magulo dahil nga po sa napakaraming hidwaan ng mga bansa at marami pa pong ibang mga senyales na tumutumbok na papalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon anumang oras. Ang paglaganap ng mga sangkay ng sinasabi ng Biblia ng mga bulaang mga ngaral ay nagkalat at laganap ngayon. Gaya na lamang po nito. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth, ha? Nangangaral mga sangkay at tinuturuan ng marami na tila baga ang salita ng Diyos, secondary lamang po ang mga nakasulat sa Biblia. At ang tumatayong pundasyon mga sangkay ng pananampalataya ay ang sinasabi niyang church. Bay, paminaw ma? Dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang simbahan, dili ang Biblia. Ang mga tao nga nagtuon sa kamatuoran, dili mo sa mabasa sa Biblia, letra por letra. Mingon man ang mga igsuon na tong mga pastor, tinoo dili. Di mi mo to kay wa sa Biblia. Wa sa Biblia, di mi mo to. Biblia dili mo pillar and foundation of truth. Amen. Kinsay pillar and foundation of truth? Ang tinuod nga simbahan o ilangin ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Amen? Dili unsay mabasa sa Biblia. Isa itong maling pangangaral mga sangkay at pangliligaw sa maraming tao sa huling panahon sapagkat sinasabi nga po ng salita ng Diyos na ang Biblia ay mahalaga at unang-unang mapagkukunan ng source ng knowledge at wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon upang hindi tayo maligaw sa huling panahon. Ayon nga po sa salita ng Diyos in Revelation chapter 1 verse 3, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Mapalad ang sinuman na nagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat nakikita niya kung ano ang mga nagaganap sa mundo na nasusulat po sa salita ng ating Panginoon. Na ang ibig sabihin lamang, ang Biblia po ang source ng knowledge na malaman natin kung sino ang ating Panginoong Diyos na tagapaglikha ng lahat ng bagay at kung ano ang gagawin ng tao para maligtas. Lalong-lalo na mga sangkay, yung mga nagaganap ngayon sa ating planeta na nakasaad sa Biblia. Ang salita ng Diyos ang siyang guide nating lahat kung papaano mamuhay kasama ang ating Panginoon. Isa sa ginagamit mga sangkay na mga katulad nitong mga ngaral ay ang 1 Timothy 3:15. Ayon po kay Apostle Paul, If I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Kaya naman mga sangkay, sinasabi nila na ang literal na building o organisasyon, yun daw po ang sinasabing church. Ang church ay hindi po building, kundi ang church ay ang tayo mismo na tinubos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. Halimbawa na lamang po ang naisulat po sa Biblia sa Romans chapter 16, kung saan binati po ni Apostle Paul si Priscilla at Aquila na kapwa niya manggagawa sa ating Panginoon, mga sangkay. Dito makikita po natin na ang church ay hindi po yung building, kundi yung tayo mismong sumasampalataya sa ating Panginoon, sapagkat ang building na pinagtitipunan o kung tawagin ay bahay-sambahan, hindi po yan ang tinubos ng ating Panginoon, kundi tayo mismo. Basahin natin sa Biblia. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches
of the Gentiles are grateful to them. And in verse 5, sinasabi po dito ng klaro, greet also the church that meets at their house. I-highlight po natin mga sangkay. Binabati din daw po ni Apostle Paul itong church na nagkita-kita po sa bahay ni Priscilla at Aquila. Sa makatwid mga sangkay, ang church ay hindi po yung building o organisasyon, kundi tayo mismo na tinubos ng ating Panginoon. Sapagkat hindi nagkatawang tao si Jesus Christ at nagpapako sa krus para sa organisasyon o para sa building, kundi para sa lahat ng tao na nagnanais ng kaligtasan. So, ang ibig sabihin ba dito, mali si Apostle Paul nung banggitin niya ang 1 Timothy chapter 3 verse 15? Hindi po mga sangkay. Kung babasahin po natin maigi ito, sinasabi po dito, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Sino ang tinutukoy dito mga sangkay na iglesia ng Diyos na buhay? Ang mga tao na nananampalataya at that time kay Jesus Christ na nagpapalaganap po ng katotohanan na sinasabi pa nga po sa Biblia, at haligi at suhay ng katotohanan. Ang tinutukoy lamang po dito ni Apostle Paul mga sangkay ay yung mga miyembro, mga kaanib ng pagpapalaganap ng katotohanan sa magandang balita na mula kay Jesus Christ. Sila yung nagdadala ng foundation ng katotohanan. Pero hindi ibig sabihin nito mga sangkay na ang mismong building ang tinatawag na church. Dahil wala ni isang bersikulo mga sangkay na mababasa sa Biblia na ang church ay isang building o isang organisasyon. Tinutukoy po dito mga sangkay, gusto ni Apostle Paul na maisaayos mga sangkay kung papaano ang tamang pang-uugali ng mga naunang Kristiyano at that time. Kaya naman mga sangkay, mag-iingat po tayo sa mga mangangaral na gumagamit po ng iisang bersikulo lamang at wala pong supporting verse, sapagkat ito po ang sinasabi ng Biblia. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag dinuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Madayang katuruan at ginagamit pa mismo ang Biblia para iligaw ang kahit na sino. Tandaan po natin mga sangkay, ang isang bersikulo na nasusulat sa Biblia, pinapatunayan na ito ay katotohanan mga sangkay, sapagkat sinusuportahan po ito ng marami pang reference na nagmumula sa Bible. Kagaya po nitong 1 Timothy 3:15, napakarami pong supporting verse dyan na pinapatunayan lamang mga sangkay na ang tinutukoy po ditong iglesia na siyang source ng katotohanan ay walang iba, kundi ang mga taong mananampalataya at that time. Kaya ito po yung paalala sa atin ng salita ng Diyos na itatak po natin sa ating kaisipan at ating puso. 2 Corinthians chapter 11, the Bible says, and no wonder, for even Satan disguised himself as an angel of light. So kahit daw po si Satanas mga sangkay, nagdi-disguise na ang kanyang sarili ay katulad po ng isang anghel sa liwanag. So ang tanong dito mga sangkay, sino nga ba talaga ang pundasyon ng katotohanan? Sino ang pundasyon ng ating pananampalataya na tinutukoy po dito mga sangkay sa 1 Timothy chapter 3 verse 15? Sabi po ng Biblia mga sangkay, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang iba kundi si Jesucristo. So malinaw na sa ating lahat ngayon mga sangkay, hindi po ang building or organization ng isang simbahan ang pundasyon ng katotohanan at ng ating pananampalataya, kundi mga sangkay, si Jesucristo lamang. Sabi ng Biblia, nailagay na, walang iba kundi si Jesus Christ lamang. At syempre mga sangkay, sinusuportahan po ito ng maraming reference sa Bible. Gaya na lamang po ng John chapter 14 verse 6 na ayon po sa Biblia, sumagot daw po si Jesus at sinabi po dito, I am the way and the truth. Malinaw mga sangkay na sinasabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan. Ang sinasabing foundation ng katotohanan, walang iba kundi si Jesus Christ lamang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po ni Jesus. Kaya dapat po natin maintindihan mga sangkay na ang tinutukoy po sa Biblia na church ay hindi po yung building or isang organization. Ang tinubos po ni Jesus Christ, wala pong iba kundi tayong mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang tao mismo ang tinubos ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo.
hindi po ang anumang building o anumang organisasyon ng sinasabing simbahan. Kaya nga po sinasabi ng Biblia, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagpupulong sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. Ang isang church building, wala pong silbi mga sangkay kung walang mga mananampalataya doon, sapagkat hindi po yun ang tinubos ng ating Panginoon. Malinaw na sinasabi ng Biblia na ang isang lugar nagkakaroon lamang ng pagkilos ng presensya ng ating Panginoon kung mayroong mga mananampalataya, which is ito po yung church. Kapag tayo ay nagkatipon at sumamba sa ating Panginoon, doon lamang po nagkakaroon ng silbi ang isang lugar. Kung kaya't ang isang organisasyon o isang church building without the people who serve the Almighty God, wala pong kwenta mga sangkay ang lugar na yan, sapagkat ang tinubos ng ating Panginoon ay tayong mga tao, hindi po ang church building o anumang organisasyon na nag-i-exist sa panahon natin ngayon. Tanging si Jesus Christ lamang ang pundasyon ng katotohanan. Kaya't ito po ang sinasabi ng Biblia mga sangkay, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Kahit daw po isa pang anghel ang bumaba mula sa langit at mangaral nang wala po sa sinasabi ng Biblia, siya ay paparusahan ng ating Panginoon. Ang source ng katotohanan walang iba kundi si Jesus Christ, at ang magandang balita na yan ay nasusulat sa banal na aklat. Walang iba kundi ang Biblia.